Kung ikaw ay isang former Filipino, ngayon ay Canadian citizen, gusto mo pa bang maging dual citizen, Filipino-Canadian, or mag-reacquire ng Philippine citizenship? Depende ho yan kung kayo ay madalas na uuwi sa Pilipinas, gusto niyo magkaroon ng maraming properties doon, o gusto ninyong magnegosyo, o di kaya ay doon kayo magre-retire. Yan, pag-uusapan ho natin. Stay with me, guys. Hello everyone, si Ate Menchi po ito. Welcome back sa ating isa na namang episode ng Menchi's Philcan Life. Another information para sa ating lahat. Kung kayo po ay bago sa ating channel, please subscribe. At kung kayo ay dati na, salamat po sa inyong patuloy na support kay Ate Menchi. You can also be a channel member. Just click the join button below and follow the instructions po ng YouTube. Meron tayong bagong member, si Angie Canary 833. So, thank you sa ating mga channel members, kay Angie Canary 833, kay Annabel Diadio, Jepons TFY Darters, kay Gerald Villaraso, Corazon Binene, Ariane Del Malinaw, Mario Quasay, Marciano at Limpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Now, let's go to our topic, guys. Because in the process ng naturalization natin as a Canadian citizen, nawala po ang ating pagka-Filipino citizen. But we can reacquire it. Ayan, ang tawag po ay retention and reacquisition of Philippine citizenship. So, yung process na yun ang ating pinag-uusapan. Kung gusto mo bang i-reacquire uli ang iyong pagiging Filipino citizen, in that case, you will be considered as dual citizen, Filipino and Canadian. To understand the process po ng reacquisition of Philippine citizenship, nariyan po yan sa mga website ng mga Philippine Consulate and Philippine Embassy. Ay lagay ko po ang link sa ating description box para doon po ninyo mabilis na makita ang mga requirements at ang proseso at saka lahat na para kung kayo ay interesado. Ating pag-usapan lang ho for the sake of deciding kung magpapadual ba tayo or hindi. Sa tingin ko kasi sa mga nagko-comment sa aking mga videos ay merong mga gustong magpadual at meron namang hindi. Yun. So, nasa sa atin ho yun. Pero ano nga ba yung mga puntos na kailangan nating isipin bago tayo makapag-decide? Okay? Number 1, ilalagay ko po sa number 1 at ito ang pinaka-importante para sa akin ho. Ay yung gusto mo kasi na maging Filipino ka uli kasi sa pakiramdam mo ay gusto mo. Sapagkat ikaw ay isang Pilipino talaga sa isip, sa salita, sa gawa, saan mang panig ng mundo, Pilipino. Yun po ang sabi ko sa inyo ay priceless. Wala hong katumbas na halaga. Pagka ginusto nyo yan, talagang gagawin ho ninyo kasi I want to be a Filipino again. Diba? Yun ho yun. Wala makaka-question yan sa iyo. Dahil yun ay yung karapatan. Yun, okay ho? Yun. Kasi gusto mo, dahil ikaw talaga ay Pilipino, sa pakiramdam mo, sa isip mo, ang totality ng pagkatao mo, ay gusto mo talagang maging isang Pilipino uli. And in that case, you will be both Filipino and Canadian. Okay? Another po na punto ay ang pag-uwi-uwi sa Pilipinas, ang pag-travel, ang pagbalik sa Pilipinas. Kung madalas kayong uuwi sa Pilipinas, maganda na kayo ay maging dual citizen. Kasi, pwede ka namang umuwi sa Pilipinas at magtagal hanggang 1 year. Ang totoo, kung ikaw ay hindi naka-Filipino, isa ka ng foreigner sa Pilipinas, ay hanggang 1 buwan ka lang pwedeng mag-stay doon, no? Or, kukuha ka ng visit visa, palagi na. Pero dahil po very considerate po at very generous ang Pilipinas, meron tayong tinatawag na balikbayan program na kung saan we can stay, former Filipino, may proof ka lang ipapakita mo ikay former Filipino, then you can stay for 1 year ng visa-free, kasama ang iyong anak. Kung hindi man sila Filipino, pwede mo rin silang isama. Ang spouse mo, kung hindi man siya Filipino, pwede mong isama if you are traveling together. 1 year, visa-free. After 1 year, saka ka na lang mag-extend at magbabayad. No? Yun. Pero, kung gusto mo na maging Filipino uli, unlimited na. Di ba? Yun. So, ano kayo? Pasyal-pasyal lang ng few months or unlimited stay? Yun po ang makakapag-bigay sa inyo ng desisyon. No? Unlimited stay, magpapadual. Paminsan-minsan lang, then, kahit hindi magpadual.
Ano ho, pwede naman di ba? Mayroon naman tayong balikbayan program. Yon. Lalo na po kung balak niyong mag-retire sa Pilipinas, pag dumating ang edad ninyo na kayo ay kailangan lang magpahinga, syempre, kung magre-retire kayo, mas magandang kayo ay dual citizen para meron kayong papel that you can stay there na hindi ka na, walang hassle ng abyad-abyad na mga visa. Ano ho? Yan. Kung magre-retire kayo sa Pilipinas, dual citizenship is important. Yan. Pero kung madalian lang, ang uwi-uwi, okay lang kahit wala kayong Filipino passport. Another thing, property ownership. Siyempre ho, pag ikaw ay Filipino citizen, pwede kang magmay-ari ng maraming mga properties, lupain. Sa ngayon, sa atin hong batas pa rin ng Pilipinas, inaalaw pa rin tayong magkaroon ng maliit na property kahit kayo ay hindi Filipino citizen, former Filipinos. Pwede kayong magkaroon ng residential property sa loob ng urban area na hanggang 1,000 square meters. Siyempre may bahay kang naiwan doon, may lote kang naiwan, o pwede kang bumili uli kung wala pa, ano ho. Pero maliit lang, limitado, 1,000 square meters sa urban area, sa bayan, at saka kung sa rural ay 1 hektarya. Allow din po ang former Filipinos magkaroon ng investment property na, let's say, sa bayan, sa urban ay 5,000 square meters na lupa. Tsaka po sa rural naman ay hanggang 3 hektarya ng lupain. Yan. Pero kung kayo ay Filipino na uli, wala na yon. Wala na yung regulasyon na yon. You can buy kung ilan ang gusto mong bilhin, na properties. Yun ang pagkakaiba. Kaya sabi ng isa kong viewer, sabi niya, ay ate, may mga properties ako, kaya magdudual ako. Yes, wala akong pumipigil. Yun. Yun. Yun nga yung mga deciding factors natin. Isa pa, negosyo. Nasa isip ko rin yan noon, guys. Pag ako'y nakaipon ng pera sa Canada, magpuputap ako ng business sa Pilipinas. Yan. So marami ho sa atin ganyan ang goal. Makakapagnegosyo ka sa Pilipinas, kahit na gaano kalaking negosyo, kung kayo ay Filipino citizen. Kasi kung kayo foreigner ho, kung kayo Canadian lang at walang dual, ay may mga limitasyon ng inyong pagbi-business. May mga areas pati ng negosyo na hindi kayo allowed. Like halimbawa yung mga media business, mga ganyan, only for Filipinos po yun. Kaya kung magnenegosyo kayo, walang hassle sa mga pag-asikaso ng mga papeles, mga dokumentong kailangan, ay okay kung kayo ay nagpa-dual citizen. Meron mga business po na hanggang 40% ownership lang ang foreigner, hindi 100%. Yan. Also, ang practice ng inyong profession. Siyempre, may profession kayo bago umalis ng Pilipinas. May mga titulo kayo, may mga license kayo. Pwede nyo i-practice uli yan kung kayo ay dual citizen na. Voting privileges, kung kayo po ay Pilipino na uli, you can vote anywhere in the world kasi may mga absentee voting. At kung nasa Pilipinas ka, pwede kang bumoto ulit kung nagbalik na ang inyong Filipino citizenship. Yun po yung mga importante at yun yung mga deciding points na dapat ninyong isip-isipin kung hindi pa kayo makadesisyon. So ganito lang guys yun, repeat natin. Kung kayo ay madalas umuwi sa Pilipinas, mas mabuti kung kayo ay Filipino uli. May Philippine citizenship uli. At saka kung magre-retire ka doon sa edad mo, na pag dumating na yung edad mo, yes, mas maganda ay Filipino ang inyong citizenship para hindi kayo paulit-ulit ng pag-abyad ng mga visa. Pero isipin din ninyo guys na kung kayo ay nasa Pilipinas, Filipino na uli kayo, nagbi-business kayo, practice kayo ng inyong profession doon, meaning may income kayo na generate, magta-tax po kayo sa Pilipinas, pero sa Canada hindi naman kayo i-double tax ng Canada, pero isasama ninyo ang income ninyo sa Pilipinas as income din dito sa Canada. At yan ay makaka-apekto naman sa mga benefits din ninyo. Kung malaki ang income sa Canada, mas maliit ang benefits. No double taxation, pero ang income mo sa ibang bansa, kailangan i-report mo rin sa Canada. Yun po yung policy dito. At ulitin ko lang uli, yung isang binanggit ko kaninang kaunahan, yung gusto mong maging Pilipino ka uli. Yun. Wala hong katumbas na halaga. Wala hong makaka-question dyan kung gusto nyo pa rin maging Pilipino uli. Yun. So, those are the things na inyong isip-isipin and then you decide kung kayo ay magpapadual pa or hindi na.
Yan. Kasi sabi ko nga ho, ay parang hati yata. May mga Pilipinong gusto magpa-dual, may mga Pilipinong hindi. At kung nag-iisip po kayo, these are the things that you should consider. Okay? Muna guys, ang iiwanan ko sa inyo mga impormasyon. Ito po si Ate Menchi. Thank you for watching. Salamat sa inyo ng mga nakasubscribe na. Salamat po sa inyo na laging sumusuporta. At kung hindi pa, click the subscribe button, like, and share. You can also be a channel member ng ating pong channel. At thank you sa ating bagong channel member na si Angie Canary 833. Thank you so much. So, thank you sa ating mga channel members, kay Angie Canary 833, kay Annabel Diadio, Jepons TFY Darters, kay Gerald Villaraso, Corazon Binene, Ariane Del Malinaw, Mario Quasay, Marciano at Limpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Hanggang susunod po nating episode ng Menchi's Philcan Live sa Ate Menchi from Toronto. Thank you and bye!